Magandang araw mga katagbok. For today's video, lalagyan na natin ng top ang ating center table na galing sa mga scrap na kahoy. So, ito yung magiging finish niya mga katagbok. So una, nagpiyesa tayo ng mga tabla. So tatlong tabla lang. So dito, nilinisan na natin yung tabla mga katagbok. So ang mahirap dito mga katagbok ay maraming simento yung tabla natin. Kaya madaling mapurol yung planer natin. Pero tsaga-tsaga lang kasi makikitipid naman tayo sa kahoy mga katagbok. Kunin natin yung kapal niya at saka lapad. So kiniskis natin yung mga simento mga katagbok. Kasi madaling nakakapurol yung pag nakatamaan ng planer natin. So sipat-sipat lang. Hanggang makuha natin yung tamang kapal niya. Ito yung isa sa mga teknik mga katagbok para tuwid yung paglinis natin ng tabla. So, nag-cross tayo sa paglinis gamit ang planer. So, importante kung nakamas talaga katagbo kasi malikabok talaga kapag nagpa-planer. Sipat, tuwid, kulang po kunti. Yan, tuwid na. So, yun lang ang paglinis ng tabla mga tagbok. So, sa part na to, nilagyan natin ng hanglag. Ang hanglag natin sa taas ay 2. Tapos sa baba ay 1. Gumamit tayo ng bar clamp para higpitan, para lumapat talaga yung gilid niya sa bawat sanipa. Ganyan yung pagsukat mga katagbok. Ilapat na yung gilid tapos lagyan ng marka saka lagariin ng mano-mano. So swak na swak mga katagbok. May linya tayo dyan na dyan lang hanggang dyan lang ilalapat yung lag natin. So dito naglagay tayo ng 2 pako kada side. Pagkatapos natin ipako, punson agad para pumaon yung ulo ng pako. Dito mga katagbok, hindi nyo makikita. Kumamit tayo ng sapilya para tuwid yung gilid. So yan, nagtabi-tabi na natin. So sinukat natin kung tama ba yung sukat ng lapad niya. Ito sinukat natin kung gaano kalapad yung magiging top natin. So yan yung granil natin dyan. Yung dyan, hanggang dyan lang yung sanipa natin. So yan ang magiging guide natin. So grinder tayo sa gilid ng sanipa kasi pag may sahig na yan, mahirap na yan sander. Kaya sander bago maglagay ng sahig kahit lang sa sanipa muna.
So naalala niyo yung granel na minarka natin. So yan ang sinipat-sipat ko. Kasi dyan i-level yung sanipa natin. Yan yung sinilip-silip ko mga katagbok. So tigdalawang pako kada sanipa at hanlag. Matibay na matibay yung center table natin mga katagbok. Kahit magtalon-talon ka pa sa top niyan, hindi yan babagsak. Siyempre tibayan na natin, gandahin natin trabaho kasi sarili naman natin yung para sa sarili na itong gamitin. Pagkatapos ipako, huwag kalimutan ipunson. Ibaon yung ulo ng pako. So, pangalawang tabla na tayo. Dikit-dikit para walang space. Gamit na sotilya para maglapat lahat ng gilid. Pag ugi na, wala na space, gumamit tayo ng pandikit. So, ginamit ang pandikit natin, white glue pa rin. Ganyan lang. Tapos itabi yung pangalawang tabla. Gamitan natin bar clamp para maglapat talaga. Bago natin ipako. So, tatlong pako yung ginamit natin kada sanipa at hanglag. Sa pangatlong tabla na tayo mga katagbok. So ang laki pala ng lapan ng top natin mga katagbok. O ang sahig ay 24 inches by 36 inches. So 24 yung lapad, yung haba niya 36. So standard siya para sa center table. So ganun ulit, gamit tayo ng bar clamp bonds na lagyan na ng pandikit. So sinukat natin kung hindi pa short. Naglagay tayo ng marka para dyan itatama yung pako. Okay, kabila naman.
So, yung ginamit natin ni Paco, mga katagbok, ang haba ay 2 inches or number 2 na Paco. So, hindi siya common nails, finishing nails yung ginamit natin. Kasi pag common nails, masyadong malaki yung ulo. So this time mga katagbok, sukatin natin yung gilid. I-final na natin para level. Gumamit na tayo ng matuwid na kahoy as a guide. Tapos yan, lalagariin natin. So, sa paglagari mga katagbok, tandahan lang para tuwid na tuwid yung paglagari natin. Dito, umulit ako kasi napansin ko hindi eskwalado yung pagmarka natin. Kaya inulit ko. Ulit. Final na ito mga katagbok. Ito na talaga. Eskwalado na itong top natin. Dapat eskwalado mga katagbok kasi pag gusto natin i-top glass, hindi tayo magkakaproblema. Tapos yan, kabila naman. So pansin na pansin nyo, hindi sila pantay. Dapat imbatayan. Anong distansya sa kabila, yun din sa tapat niya. So, nagbagka tayo. So sa ilalim. So may lagpas siya mga katagbok. Kung mapapansin nyo, hindi siya label sa nipa at paa. So may lagpas siya mga 1.5. Kasi pangit yung tingnan pag i-label natin sa sanipa yung sahig natin mga katagbok. So, ayos na. So lilinisan natin gamit ang cleaner. So dapat ituwid natin. Sa kabila. Sipat para tuwid na tuwid. Ayos na, pag tuwid na yung gilid, so pinahin natin yung white glue at yung mga nakausli para mag-label, gamitan natin ang cleaner para hindi tayo matihirapan pag grinder. Yan, grinder na tayo. So, unang ginamit natin na liha ay number 36. Dapat magaspang muna para mabilis na mapatag yung top natin. So dapat patag na patag at straight. So para mga katagbok, gumamit tayo ng takip ng sito para mag-curve yung kanto ng ating top para pag bumangga tayo, hindi masakit, hindi na matulis. So yun sa baba yung mga katagbok, ilalim, may sahig din yan. Hindi na natin binidyo, ganyan din naman ang presiso. So ayos na mga katagbok, salamat sa panood mga katagbok. Abangan sa mga susunod. Alam.